Unang tumama ang alak sa mukha ni Daniel, saka ito dumaloy sa kwelyo ng kanyang puting kamiseta at minansahan ang kurbatang pinili ng kanyang anak para sa gabing iyon. Sa harap niya, hawak pa rin ni Vanessa ang basyong kopita. Nasisiyahan dahil sa wakas ay nailagay na niya sa lugar ang lalaking, ayon sa kanya, ay pumasok sa pagdiriwang na iyon upang makakuha ng libreng pagkain. Sa paligid nilang dalawa, halos 200 tao ang nakatingin. Ang ilan ay napahawak sa kanilang mga bibig, ang iba ay itinaas ang kanilang mga cellphone, at mayroon pang mga tumawa. Wala ni isa sa kanila ang nakakaalam na ang lalaking basang-basa sa alak ang may-ari ng kumpanyang nagbayad para sa bawat detalye ng pagdiriwang na iyon. Tumakbo si Althea papunta sa kanyang ama habang may hawak na panyo. Sa edad na siyam, hindi niya maintindihan kung paano nagagawang panoorin ng napakaraming mararangyang manamit na matatanda ang ganoong kahihiyan ng walang ginagawa. "Papa, ang kurbata mo," sabi niya habang sinusubukang punasan ang telang dating pag-aari ng kanyang ina. Marahang hinawakan ni Daniel ang kamay ng bata at sumagot, "Huwag kang mag-alala tungkol sa kurbata. Tumingin ka sa akin. Ayos lang ako." Malapit sa kanila, nanatiling hindi gumagalaw si Liza, hawak pa rin ang bandehang pinagkuhanan ni Vanessa ng kopita. Alam niyang kapag ipinagtanggol niya si Daniel, muli siyang pararatangang sumusuway. Gayunman, inilapag niya ang bandeha sa isang mesa at lumapit upang tulungan ito. Itinuro ni Vanessa ang labasan at sinabi, "Magsisimula na ang presentasyon. Ilabas mo na rito ang anak mo bago ako tumawag ng taong gagawa niyan para sa'yo." Tumingin si Daniel sa entablado, kung saan unti-unti nang umiilaw ang malaking screen, at pagkatapos ay hinarap ang babae. "Ang presentasyon mismo ang dahilan kung bakit narito ako." Tumawa si Vanessa, tiyak na isa na naman iyong kasinungalingan. Sa sandaling iyon, dumilim ang mga ilaw sa bulwagan at lumitaw sa screen ang unang litrato. Isa yung lumang larawan ng mag-asawang nakatayo sa harap ng isang maliit na silid habang hawak ang unang karatula ng kumpanya. Si Daniel ang lalaking nasa litrato. Ngunit upang maunawaan kung paano siya napunta sa ganoong kalagayan, kailangang balikan ang simula ng gabi ring iyon. 2 oras bago iyon, nakatayo si Daniel sa harap ng salamin sa kanyang silid, sinusubukang buuin ang buhol na 3 beses na niyang tinanggal. Hindi siya kinakabahan dahil sa mga panauhin. Sa loob ng maraming taon, dumalo siya sa mga pagpupulong at gumawa ng mga desisyong nakaapekto sa daan-daang tao. Ang nagpapabagabag sa kanya ay ang pagbabalik sa bulwagang pinagtalumpasyan ng kanyang asawa sa huling pagkakataon bago ito pumanaw. Mula nang maiwan siyang nag-iisa kasama si Althea, iniwasan niya ang mga pagdiriwang, parangal, at anumang lugar na maaaring gawing palabas ang kanyang pangungulila. Lumitaw si Althea sa pintuan habang may hawak na makitid na kahon. "Iba sana ang isusuot mong kurbata," sabi niya. Tiningnan ni Daniel ang asul na kurbatang inilagay niya sa ibabaw ng kama at nagtanong, "Ano ang problema roon?" Binuksan ng bata ang kahon at ipinakita ang isang madilim na abuhing kurbata. "Ito ang huling ibinigay sa iyo ni Mama. Sabi niya, mas nagiging matapang ka kapag suot mo ito." Hinaplos ni Daniel ang tela at sumagot, "Sinasabi iyon ng mama mo dahil alam niyang ayaw ko sa mga pagdiriwang." Ngumiti si Althea. "Kung ganoon, kakailanganin mo iyan ngayong gabi." Pumayag si Daniel. Habang pinagmamasdan siya ng kanyang anak sa salamin, isinuot niya ang kurbata at sa wakas ay naayos ng tama ang buhol. Nakasuot si Althea ng simpleng damit na siya mismo ang pumili at hawak niya sa kanyang dibdib ang isang nakakwadrong litrato. Sa larawan, makikita silang tatlo sa unang pagdiriwang ng kumpanya, noong maliit pa si Althea. Nais ng bata na ilagay ang litrato kasama ng mga alaalang ipapakita sa anibersaryo. Pumayag si Daniel kahit alam niyang magiging mahirap tingnan ang larawang iyon sa harap ng napakaraming tao. Nagdiwang ng isa na namang anibersaryo ang kumpanya ng gabing iyon. Noong nagsisimula pa lamang ito, 2 inuupahang silid lang ang ginagamit nito at kakaunti ang mga empleyado. Si Daniel ang nangangasiwa sa mga gawaing panloob, samantalang ang kanyang asawa ang dumadalo sa mga kaganapan at nakikipag-usap sa lahat. Mahilig itong tumanggap ng mga tao, naaalala nito ang mga pangalan ng mga empleyado, at palagi nitong inaalam ang kalagayan ng bawat pamilya. Dahil dito, naging pamilyar sa lahat ang mukha ng kanyang asawa, habang nanatiling malayo si Daniel sa mga litrato at pagdiriwang. Pagkamatay nito, lalo pa siyang lumayo. Nanatili siyang may-ari at sinusubaybayan ang mahahalagang desisyon, ngunit ipinagkatiwala niya sa ibang tao ang pang-araw-araw na pamamahala. Marami sa mga kasalukuyang empleyado ang hindi pa siya nakikita. Isa si Vanessa sa mga taong iyon. Natanggap siya sa trabaho matapos lumayo si Daniel at ibinigay sa kanya ang responsibilidad na ayusin ang pagdiriwang. Alam niyang magpapakita ang may-ari sa oras ng parangal, ngunit hindi pa siya nakatanggap ng bagong litrato nito.
Sa kanyang isip, darating ang may-ari na napapalibutan ng mga tao, sakay ng isang mamahaling sasakyan, at nakasuot ng mga damit na magpapakilala rito kahit mula sa malayo. Hinding-hindi niya inaasahang makikita ang lalaking iyon na pumapasok ng mag-isa, dala ang kwadro ng kanyang anak, at nag-aalala lamang na huwag mahuli. Bago umalis ng bahay, lumuhod si Daniel sa harap ni Althea at nagtanong, kung maging mahirap ito para sa'yo, sabihin mo lang at uwi tayo. Sumagot ang bata, ngayong gabi, gusto kong makita ang lugar na sabay niyong itinayo ni Mama. Napagtanto niyang hindi niya maaaring patuloy na protektahan ang kanyang anak mula sa lahat ng alaala. Ang ilan sa mga iyon ay pag-aari rin nito. Magkahawak kamay silang umalis at nagkwentuhan sa daan tungkol sa litrato, sa kurbata, at sa mga kwentong dating ibinabahagi ng kanyang ina. Pagdating nila, dumaraan na sa maliwanag na pasukan ang mga unang panauhin. Pinili ni Daniel na huwag gamitin ang nakalaang pribadong pasukan dahil nais niyang ipakita kay Althea ang pasukang ginagamit ng lahat. Nang makalapit sila, iniwan ni Vanessa ang grupong tinatanggap niya at humarang sa kanilang harapan. Mabilis niyang tiningnan ang simpleng damit ni Daniel, ang kwadro sa mga kamay ni Althea, at nagtanong, may hinahanap ba kayo? Sumagot si Daniel, nasa listahan ang mga pangalan namin. Daniel at Althea Reyes. Hindi man lang tiningnan ni Vanessa ang listahang hawak niya. Nasa kabilang bahagi ang pasukan para sa mga service provider. Nanatiling kalmado si Daniel. Hindi kami mga service provider. May nakalaan na mesa para sa amin. Tiningnan niya ang mga taong nasa likuran nila, naiinis sa maliit na pilang nagsisimula ng mabuo. Lahat ng pumupunta rito ay nagsasabing may reserbasyon sila. Tumabi muna kayo hanggang sa matapos kong tanggapin ang mga totoong panauhin. Hinigpitan ni Althea ang pagkakahawak sa kamay ng kanyang ama. Maaari sanang tapusin ni Daniel ang nakakahiya nilang kalagayan sa simpleng pagsasabing siya ang may-ari, ngunit inihanda ang presentasyon bilang parangal sa kanyang asawa. Lalabas ang kanyang pangalan sa tamang sandali, kasabay ng mga larawang nagsasalaysay sa kanilang kasaysayan. Bukod doon, ayaw niyang makipagtalo sa harap ng kanyang anak. Kaya lumayo siya ng ilang hakbang at nagpa siyang hintayin tingnan ni Vanessa ang listahan. Halos 15 minuto silang nanatili malapit sa isang haligi. Ang mga taong dumating pagkatapos nila ay sinalubong ng nakangiti at pinapasok sa bulwagan. Hindi bumalik si Vanessa. Sinubukan ni Althea na itago ang kanyang pagod, ngunit paulit-ulit siyang tumitingin sa isang bandehang may mga baso ng tubig. Napansin yun ni Liza. Lumapit siya, iniabot ang isang baso sa bata, at sinabi, dahan-dahan lang sa pag-inom. Mainit sa bulwagan dahil sa mga ilaw. Nagpasalamat si Althea at inalok muna ang kanyang ama na uminom. Nakita ni Vanessa ang nangyari at mabilis siyang lumapit sa kanila. Liza, sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na iwan ang pwesto mo? Sumagot ang serbidora, nauuhaw po ang bata. Nagdala lang ako ng tubig. Kinuha ni Vanessa ang basyong baso sa kamay ni Althea at sinabi, para sa mga panauhin ang mga inumin. Kung pagsisilbihan mo ang kahit sinong naghihintay sa pasukan, mawawalan tayo ng kontrol sa lahat. Sumagot si Daniel, binigyan niya ng isang basong tubig ang isang bata. Walang masama roon. Humarap si Vanessa sa kanya. Nagdudulot na kayo ng problema kahit hindi pa man kayo nakakapasok. Sinubukan ni Liza na akuin ang pananagutan, ngunit sinabi ni Vanessa na ibabawas sa oras ng kanyang pahinga ang nasayang na oras. Pagkatapos ay inutusan niya itong bumalik sa bulwagan. Pinanood ni Daniel ang papalayong serbidora at mas malalim ang pagkabagabag na naramdaman niya kaysa sa inis na dulot ng sarili niyang paghihintay. Hinding-hindi pa hihintulutan ng kanyang asawa na maparusahan ang isang tao dahil nagbigay ito ng tubig sa isang bata. Muli niyang tinanong kung maaari bang tingnan ni Vanessa ang kanilang mga pangalan, ngunit tumanggap ito ng isa pang grupo at nagkunwaring walang narinig. Bumalik si Liza makalipas ang ilang minuto nang hindi napapansin ni Vanessa at may dala siyang kopya ng listahan. Sinundan niya ng daliri ang mga linya hanggang makita ang dalawang pangalan sa isang naka-highlight na bahagi. Narito kayo. Ang unang mesa, malapit sa entablado, ang nakalaan sa inyo. Hinablot ni Vanessa ang papel mula sa kanyang mga kamay at sinuri ang impormasyon. Saglit na nakita sa kanyang mukha ang pagkagulat. Ngunit mabilis niyang ibinalik ang mapagmataas na ekspresyon. May naglagay siguro ng mga pangalan sa maling bahagi. Gayunpaman, maaari na kayong pumasok. Naghintay si Daniel ng paghingi ng tawad na hindi dumating. Binuksan lamang ni Vanessa ang daan at sinabi kay Liza na kakausapin niya ito pagkatapos ng kaganapan. Tahimik na pumasok si Althea. Nang nasa pasilyo na sila, nagtanong siya, ayaw ba niya sa atin? Sumagot si Daniel, hindi niya tayo kilala. Tumingin sa likuran ang bata at sinabi, hindi rin niya kilala si Liza, pero masama rin ang ginawa niya rito. Tinamaan si Daniel sa simpleng obserbasyong iyon.
Napagtanto niyang sinubukan niyang ipaliwanag bilang pagkakamali ang isang asal na hindi nakasalalay sa pagkakakilala, kundi sa paggalang. Puno ng mga lumang litrato ang pasilyo sa pasukan. Saglit na nakalimutan ni Althea ang nangyari at tumakbo patungo sa larawan ng kanyang ina. Huminto siya sa harap nito, hinawakan ang gilid ng kwadro at tinawag ang kanyang ama. Lumapit si Daniel. Sa litrato, nakatayo ang kanyang asawa sa harap ng unang grupo ng mga empleyado. Nakangiti na parabang bahagi ng kanilang sariling tahanan ang kumpanya. Mukha siyang masaya, sabi ni Althea. Sumagot si Daniel, masaya siya kapag pinagsasama-sama niya ang lahat. Itinaas ng bata ang kwadro na dinala niya. Kung ganoon, kailangan ding ilagay rito ang litratong ito. Bago pa sila makahanap ng lugar, muling lumitaw si Vanessa. Hinaharangan niyo ang daanan. Ipinaliwanag ni Daniel na nais nilang ibigay ang litrato para sa parangal. Hindi man lang niya tiningnan ang larawan. Tapos na ang exhibit. Hindi tayo maaaring maglagay ng kahit anong litrato sa gitna nito. Ibinaba ni Althea ang kanyang mga braso, nahihiya. Sinabi ni Daniel, bahagi ito ng kwentong ipapakita. Sumagot si Vanessa, ang mga taong nakakaalam sa kasaysayan ng kumpanya ang magpapasya niyan. Nagmamadaling dumaan ang isang panauhin, nabangga ang balikat ni Althea, at nalaglag ang kwadro. Hindi tuluyang nabasag ang salamin, ngunit nagkaroon ng bitak ang isa sa mga sulok nito. Nagpatuloy sa paglalakad ang lalaki nang hindi napansin ang nangyari o sadyang walang pakialam. Agad na lumuhod si Althea. Tinignan ni Daniel kung nasaktan ang kanyang anak habang huminto si Liza na nagdaraan dala ang isang bandeha upang tulungan sila. Pinulot niya ang maliliit na piraso ng salamin at sinabing maaari niyang takpan at protektahan ang kwadro gamit ang malinaw na tape na ginagamit ng kanilang pangkat. Ngayon, sandali muna tayong huminto. Upang patuloy naming maihatid ng libre ang mga kwentong nagbibigay inspirasyon, hinihiling naming pag-isipan niyong like ang video at mag-subscribe sa channel. Sabihin niyo sa amin kung anong oras niyo pinapanood ang kwentong ito. Maraming salamat at ipagpatuloy natin ang kwento. Lumitaw si Vanessa bago pa matapos si Liza. Iniwan mo na naman ang pwesto mo dahil sa kanila. Ipinaliwanag ni Liza ang nangyari. Sumagot si Vanessa, kung maantala ang isang bandeha, ibabawas ang halaga niyan sa sahod mo. Tumayo si Daniel at nagtanong, palagi ka bang nagbabawas ng pera tuwing may nagpapakita ng malasakit? Hindi direktang sumagot si Vanessa. Ako ang nangangasiwa sa pangkat at alam ko kung ano ang kailangang gawin. Ang dapat ninyong asikasuhin ay ang sarili ninyong anak. Malupit ang sinabi niya, ngunit hindi tumugon si Daniel sa harap ni Althea. Dinala ni Liza ang kwadro sa loob ng ilang minuto at bumalik na protektado na ang sulok nito. Nagpasalamat ang bata at nangakong hindi niya malilimutan ang ginawa nito. Ngumiti si Liza, ngunit nang makita niya si Vanessa sa kabilang panig ng bulwagan, mabilis siyang bumalik sa trabaho. Nang makarating sina Daniel at Althea sa unang mesa, nadatnan nilang may 4 ng taong nakaupo roon. Ibinigay ni Vanessa ang kanilang mga pwesto sa mga panauhing dumating ng walang reserbasyon. Ipinakita ni Daniel ang nakasulat na impormasyon sa card, ngunit kinuha iyon ni Vanessa mula sa kanyang kamay. Mahalaga sa kumpanya ang mga taong ito. Maaari kayong maupo ng anak niyo sa likuran. Nagtanong si Daniel at hindi kami mahalaga. Sumagot si Vanessa, huwag niyo akong piliting sagutin yan. Dinala niya sila sa isang maliit na mesang malapit sa pintuan ng kusina. Iisa lamang ang bakanting upuan at may mga kahong nakasalansan sa tabi nito. Pinaupo ni Daniel si Althea at nanatili siyang nakatayo. Mula sa kanilang kinaroroonan, halos hindi nila makita ang entablado. Mahigpit na hinawakan ng bata ang litrato sa kanyang dibdib at sinabi, maaari akong tumayo para ikaw ang makaupo. Hinaplos ni Daniel ang kanyang buhok. Manatili kang nakaupo. Hindi ako pumunta rito dahil sa upuan. Nagpatuloy ang pagdiriwang na parabang walang nangyari. Napuno ng musika, mga litrato, at pagbabatsian ang bulwagan. Tahimik na pinagmamasdan ni Daniel ang lahat. Hindi siya nasasaktan dahil malayo siya sa entablado, ngunit nagsisimula niyang maunawaan na pinahintulutan ng kanyang paglayo na maging ganap na kabaligtaran ng nais ng kanyang asawa ang kumpanya. Hinuhusgahan ang mga tao ayon sa kanilang damit, pinagbabantaan ang mga empleyado dahil sa maliliit na kabutihan, at maging ang isang bata ay itinuring na parabang pribilehyo ang isang basong tubig. Palihim na nagdala si Liza ng isang plato para kay Althea. Bago pa makapagsimulang kumain ang bata, dumating si Vanessa kasama ang isa pang grupo. Kailangan ko ang mesang ito, sabi niya. Itinuro ni Daniel ang kanyang anak. Kakaupo pa lamang niya. Sumagot si Vanessa, may mga lugar sa labas. Maaari kayong maghintay doon hanggang matapos ang presentasyon. Sinubukan ni Liza na ipaliwanag na yon na ang ikalawang mesang ibinigay sa kanilang dalawa, ngunit inutusan siya ni Vanessa na huwag makialam.
Itinaas ni Daniel ang kanyang kamay upang pigilan si Liza sa pagkuha sa plato. Hindi kakain nang nakatayo sa labas ang anak ko matapos siyang imbitahan sa pagdiriwang na ito. Pinanliitan siya ng mga mata ni Vanessa. Sino ang nag-imbita sa kanya? Sumagot siya, ang taong nagpa siyang idaos ang lahat ng ito. Tumawa si Vanessa. Kung ganoon, sabihin niyo sa taong iyon na pumunta rito at kausapin ako. Tiningnan ni Daniel ang kanyang relo. Ilang minuto na lamang ang natitira bago ang parangal. Kausap mo na siya. Itinuring ni Vanessa ang sagot bilang pang-insulto. Kinuha niya ang card mula sa mesa at sinabing wala na sa listahan ang kanilang mga pangalan. Hiningi ni Daniel ang papel na nakita ni Liza, ngunit sinabi ni Vanessa na panloob na dokumento yon. Nagsimulang magbigay pansin ang ilang tao sa paligid nila. Yumuko si Althea. Napansin ni Daniel na pinipigilan ng kanyang anak ang pagluha at nagpa siyang hindi na hintayin ang nakatakdang sandali. Hiniling niyang lumayo muna sila ni Vanessa sa mesa. Nang makalayo, sinabi niyang kailangan nitong ibalik ang pwesto ni Althea, tigilan ang pagbabanta kay Liza, at tratuhin ng may paggalang ang mga empleyado. Humalukip-kip si Vanessa. Nakapasok kayo dahil nagpa siya ang isang serbidora na paniwalaan ang kwento niyo. Mula noon, gumamit kayo ng 2 mesa, ginambala ninyo ang serbisyo, at ngayon ay gusto ninyo akong turuan kung paano gawin ang trabaho ko. Sumagot si Daniel, nakita kong pinagkaitan ng tubig ang isang bata, pinagbantaan ang isang empleyado dahil tumulong siya, at inagawan ng mga pwesto ang mga panauhin dahil hindi sila mukhang mahalaga. Hindi iyan pagtatrabaho. Pang-aabuso iyan. Nakuha ng salitang iyon ang pansin ng mga taong nasa malapit. Namula si Vanessa. Dapat sana ay ipakita ng gabing iyon ang kanyang kontrol at kakayahang pahangain ang mga panauhin. Ngunit dahil sa presensya ni Daniel, ang maliliit niyang malulupit na desisyon ay naging isang pampublikong paratang laban sa kanya. Sa halip na aminin ang pagkakamali, nagpasya siyang sirain ang kredibilidad nito. Itinaas niya ang kanyang boses at sinabing pumasok ang lalaki upang makakuha ng pagkain, nag-imbento ito ng reserbasyon, at ginamit ang sariling anak upang kaawaan sila ng mga tao. Narinig iyon ni Liza at lumapit siya dala ang kopya ng listahang nakatiklop sa bulsa ng kanyang uniforme. Nakatala ang kanilang mga pangalan, sabi niya. Hinablot ni Vanessa ang papel mula sa kanyang kamay bago pa iyon makita ni Daniel. Pinagbabawalan kitang makipag-usap sa mga panauhin. Sumagot si Liza, pero alam niyong imbitado sila. Itinuro ni Vanessa ang kusina at sinabing maaari na niyang ituring iyon bilang huling babala. Pumagit na si Daniel sa 2 babae. Hindi mo siya parurusahan dahil sinabi niya ang totoo. Nagtanong si Vanessa, at sino ang pipigil sa akin? Sumagot siya, ako. Tumawa ang ilang panauhin, iniisip na hinahamon ng lalaking walang pwesto sa anumang mesa ang babaeng responsable sa buong pagdiriwang. Itinaas ng isa sa kanila ang kanyang cellphone. Nang mapansin ni Vanessa ang mga kamera, sa halip na umatras ay naramdaman niyang kailangan niyang manalo sa pagtatalo sa harap ng lahat. Inutusan niyang umalis sa bulwagan sina Daniel at Althea. Sumagot si Daniel na mananatili siya roon dahil kailangan niyang lumahok sa pangunahing presentasyon. Lumapit si Vanessa kay Liza, kumuha ng isang kupita ng alak mula sa bandeha nito, at bumalik sa harap niya. Ito na ang pinakamalapit na mararating ninyo sa presentasyon. Bago pa mailayo ni Daniel si Althea, ibinuhos niya ang laman ng kupita sa ulo nito. Tumama ang alak sa kanyang mukha, dumaloy sa kamiseta, at binasa ang abuhing kurbata. May tumalsik din sa litratong hawak ni Althea at namansahan ang tape na inilagay ni Liza. Iba't ibang ingay ang maririnig sa buong bulwagan. Nagulat ang ilang tao, ngunit natawa naman ang iba sa sinabi ni Vanessa. Sa loob ng ilang segundo, walang gumalaw. Kumuha si Althea ng panyo mula sa mesa at sinubukang punasan ang kanyang ama. Sinira niya ang kurbata ni Mama, sabi niya habang umiiyak. Hinawakan ni Daniel ang mga kamay ng kanyang anak. Maaaring linisin ang kurbata. Kailangan mong tumingin sa akin at malaman na ayos lang ako. Nagtanong si Althea, bakit walang tumulong? Walang maisip si Daniel na sagot na hindi lalo makasasakit sa bata. Inilapag ni Liza ang bandeha at iniabot kay Daniel ang isang tuwalya. Nagbabala si Vanessa na paalisin din siya sa kaganapan kung magpapatuloy siya. Sumagot si Liza, kung ganoon, paalisin niyo ako. Hindi ako magkukunwaring tama ito. Iyon ang unang pagkakataong direkta niyang hinarap si Vanessa. Nagpasalamat si Daniel sa pamamagitan ng bahagyang pagtango at pinunasan ang kanyang mga mata upang makakita. Muling itinuro ni Vanessa ang labasan. Isama mo ang anak mo at mawala na kayo rito bago magsimula ang parangal para sa may-ari. Hinubad ni Daniel ang basang Amerikana, isinampay iyon sa kanyang braso at sumagot, hindi ako mawawala. Tumawa siya. Hindi alam ng may-ari ng kumpanyang ito na umiiral ka. Tiningnan ni Daniel ang relo at pagkatapos ay ang entablado.
Sa loob ng ilang segundo, malalaman ng lahat. Dumilim ang mga ilaw bago pa makasagot si Vanessa. Huminto ang musika at umilaw ang malaking screen. Ibinaling ng mga panauhin ang kanilang pansin sa entablado. Sinamantala ni Vanessa ang pagbabago upang subukang ihatid si Daniel sa labasan, ngunit nanatili siya sa kanyang kinatatayuan, kasama si Althea sa isang tabi at si Liza sa kabila. Makikita sa unang litrato ang isang maliit na silid, 2 mesa, at isang karatulang nakasandal sa dingding. Nakangiti ang asawa ni Daniel habang may hawak naman siyang kahon ng mga dokumento. Sumunod ang mga larawan ng mga unang empleyado, ng unang kaganapan, at ng araw na silang dalawa mismo ang nagpintura sa opisina. Tinitingnan ni Vanessa ang screen nang hindi nauunawaan ang nangyayari. Hindi pa niya nakita kailanman ang mga litratong iyon. Hinigpitan ni Althea ang pagkakahawak sa kamay ng kanyang ama nang makilala ang kanyang ina. Ipinakilala ng video ang babae bilang tinig at mukhang naglapit sa kumpanya sa mga tao. Pagkatapos ay ipinaliwanag nito na sa likod ng bawat hakbang, si Daniel ang nanatiling responsable sa pagpapanatiling matatag ng negosyo. Lumitaw ang isang mas bagong litrato. Suot niya roon ang parehong abuhing kurbata, katabi ang kanyang asawa at si Althea noong maliit pa ito. Nagsimulang magpalipat-lipat ang tingin ng mga panauhin mula sa screen patungo sa lalaking basang-basa sa alak. Ibinaba ang mga cellphone. Nawala ang mga tawanan. Umatras si Vanessa ng isang hakbang at pinagmasdan ang mukha ni Daniel na parabang naghahanap siya ng pagkakaibang magpapawalang bisa sa kanyang nakikita. Wala siyang nakita. Sa huling bahagi, sinabi ng video na matapos ang maraming taong paglayo sa mga pagdiriwang, babalik ng gabing iyon ang tagapagtatag at nag-iisang may-ari upang parangalan ang kanyang asawa at ipakilala sa kanyang anak ang kumpanya. Napuno ng pangalang Daniel Reyes ang malaking screen. Itinutok ang isang ilaw sa lugar kung saan dapat siya nakaupo, sa unang mesa, ngunit ang natagpuan nito ay ang mga panauhing maling nabigyan ng mga pwestong iyon. Naglakad si Daniel patungo sa entablado. Hindi siya nagpalit ng kamiseta at hindi niya itinago ang mansa. Sumama sa kanya si Althea habang hawak ang basang litrato. Nanatili si Liza malapit sa mesa, hindi alam kung mayroon pa ba siyang trabaho. Nang umakyat si Daniel sa mga baitang, walang agad na pumalakpak. Napakalaki ng kanilang kahihiyan. Kinuha niya ang mikropono at nanatiling tahimik sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay sinabi niya, "Hindi ako nagpunta rito nang nakabalatayo. Hindi ako nagsuot ng ibang damit at hindi ako gumamit ng ibang pangalan. Dumating ako kung sino talaga ako araw-araw mula nang ako na ang naging ama at ina ng batang ito." Hinawakan ni Althea ang kanyang kamay. Gayunman, itinuring ako na parang isang taong hindi karapat-dapat pumasok, maupo, o mabigyan ng pagkain ang sarili kong anak. Sinubukan ni Vanessa na tahimik na umalis, ngunit hiniling ni Daniel na manatili siya. Hindi niya iyon ginawa upang pahabain ang kahihiyan nito, kundi dahil hindi maaaring maglaho ang mga kahihinatnan kasabay ng pag-alis niya. Dapat sana ay ginugunita sa pagdiriwang na ito ang babaeng tumulong sa pagtatayo ng kumpanyang ito. Kilala niya ang mga empleyado sa kanilang mga pangalan at hindi niya kailanman tinanong kung gaano karami ang pag-aari ng isang tao bago siya nag-alok ng upuan. Ngayon, ginamit ang kanyang pangalan sa isang parangal sa loob ng isang lugar na hindi na gumagalang sa mga pinaniniwalaan niya. Tumayo ang mga panauhing umagaw sa mesa ni Daniel. Sinubukan ng ilan na humingi ng tawad mula sa malayo, ngunit nagpatuloy siya. Ipinaliwanag niyang ang kanyang pagkawala, na dulot ng pagluluksa, at ng kagustuhang alagaan si Althea ng malayo sa atensyon, ay nagbigay ng puwang sa mga asal na hindi niya nakikita. Hindi niya sinubukang ipakita ang sarili bilang isang perpektong biktima. Inamin niyang may mga kahihinatnan din ang pagiging may-ari habang nananatiling malayo. Pagkatapos ay tinawag niya si Liza. Nag-alinlangan ang serbidora, ngunit naglakad siya patungo sa harap ng entablado. Isinalaysay ni Daniel na siya lamang ang nag-alok ng tubig kay Althea, nagprotekta sa litrato, at nagpatunay na nasa listahan ang kanilang mga pangalan. Ginawa niya ang lahat ng iyon nang hindi nalalaman kung sino ako. At pinagbantaan siya sa bawat pagkakataong pinili niyang kumilos ng may paggalang. Lumapit si Vanessa at hiningi ang mikropono. Pinahintulutan siya ni Daniel na magsalita. Sinabi niyang nagkaroon ng kalituhan at hindi sinunod ni Liza ang mga pamamaraan. Sinabi rin niyang nailagay sa maling bahagi ng listahan ang mga pangalan at dapat sana ay ibinunyag ni Daniel ang kanyang pagkakakilanlan sa pasukan. Yumuko si Liza dahil nakasanayan na niyang sa kanya ibinabaling ang sisi. Nagtanong si Daniel, "Kung hindi ako ang may-ari, magiging tama ba ang pagbuhos mo sa akin ng alak?" Hindi sumagot si Vanessa. Nagpatuloy siya, "Kung hindi ko anak si Althea, nararapat ba siyang pagkaitan ng tubig? Kung hindi ang may-ari ang tinulungan ni Liza, magiging tama bang kaltasan ang kanyang sahod?" Ang katahimikan ng babae ang sumagot para sa kanya.
Kinuha ni Liza mula sa kanyang bulsa ang natirang piraso ng tape mula sa pag-aayos ng kwadro at maikling ipinaliwanag na nagbabanta si Vanessa na magbawas sa sahod dahil sa mga pagkaantala, mga platong binasag ng mga panauhin, at anumang sitwasyong hindi niya nagugustuhan. Kinumpirma iyon ng mga empleyadong nakakalat sa bulwagan sa pamamagitan ng mga kilos at maikling pahayag. Walang gumawa ng bagong paratang. Naging malinaw lamang na hindi kay Daniel nagsimula ang ganoong asal noong gabing iyon. Ipinaalam niyang hindi na mananatiling responsable si Vanessa sa kaganapan at pakikinggan niya ang mga empleyado kinabukasan bago gumawa ng pinal na desisyon. Hanggang sa panahong iyon, kailangan niyang ibigay ang listahan at lumayo sa pangkat. Sinubukan ni Vanessa na sabihing masisira ang pagdiriwang, ngunit sumagot si Daniel, nasira ang pagdiriwang ng turuan ang 200 tao na maniwalang ang ilan ay karapat dapat igalang at ang iba ay hindi. Hindi niya ipinag-utos na paalisin si Vanessa sa harap ng mga kamera. Hiniling lamang niyang iwan nito ang lugar ng trabaho at manatili sa isang pribadong silid hanggang maaari na siyang umalis. Kailangang maging malinaw ang pagkakaiba ng pananagutan at kahihiyan, lalo na para kay Althea. Pagkatapos ay hiniling niya sa mga panauhin na itago ang kanilang mga cellphone. Sinabi niyang ayaw niyang gawing libangan ng ibang tao ang pinakamasamang alaala ng kanyang anak. Agad na binura ng ilan ang kanilang mga video. Ang iba ay lumapit kay Liza upang humingi ng tawad dahil tumawa sila o nanatili lamang na tahimik. Hindi pinahintulutan ni Daniel na bumalik sa orihinal na programa ang gabi na para bang walang nangyari. Kinansela niya ang mga talumpati ng pagdiriwang at hiniling na ihain muna ang pagkain sa mga empleyadong nagtatrabaho mula pa ng maaga. Mananatili ang mga panauhin, ngunit hindi na sila ituturing na nakahihigit sa mga tauhan. Inilagay ni Althea ang litrato ng kanyang ina sa isang mesa sa gitna ng entablado. Tinamaan ng alak ang isang bahagi ng kwadro, ngunit makikita pa rin ang mukha sa larawan. Tinignan ni Daniel ang kanyang anak at tinanong kung gusto na nitong umuwi. Sumagot si Althea, gusto kong manatili hanggang sa makakain si Liza kasama natin. Pumayag si Daniel. Sa unang pagkakataon ng gabing iyon, umupo si Liza sa tabi nila nang hindi humihingi ng pahintulot kay Vanessa. Maagang natapos ang pagdiriwang. Wala nang malakas na musika o mga bagong talumpati. Nakipag-usat si Daniel sa mga empleyado, nakinig sa kanilang mga simpleng kahilingan, at isinulat ang kanilang mga pangalan. Nang makauwi sila ni Althea, lampas na sa karaniwang oras ng pagtulog ng bata. Nanatili itong gising sa biyahe habang hawak ang mamasa-masang kurbata sa loob ng kahon. Pagdating nila, inilagay ni Daniel ang namansahang Amerikana sa isang upuan at sinubukang tanggalin ang kurbata. Lumapit si Althea at nagtanong, itatapon mo ba yan? Sumagot siya, hindi. Magagalit ang mama mo kung susuko ako sa isang mahalagang bagay dahil lamang namansahan ito. Tinignan siya ng bata at sinabi, magagalit din siya dahil hinayaan mong kausapin ng babaeng iyon si Liza sa ganoong paraan. Naramdaman ni Daniel ang bigat ng kanyang sinabi. Magagalit na siya. At tama siya. Tinanong ni Althea kung bakit hindi niya agad sinabi na siya ang may-ari. Sumagot si Daniel, noong una, ayaw kong sirain ang parangal. Pagkatapos, masyadong mabilis ang mga pangyayari. Pero napagtanto ko rin kailangan kong makita kung hanggang saan niya yon dadalhin. Nag-isip ang bata sa loob ng ilang segundo. Kung hindi ikaw ang may-ari, walang pipigil sa kanya. Hindi sinubukan ni Daniel na magbigay ng nakaaliw na sagot. Marahil ay wala. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan kong bumalik bukas. Kinaumagahan, dumating si Daniel sa kumpanya ng walang pagdiriwang, malaking screen, o mga panauhin. Nanatili si Althea sa bahay upang magpahinga, ngunit hiniling niyang dalhin ng kanyang ama ang litrato para may paayos. Naroon na si Liza, tiyak na tatanggalin siya sa trabaho dahil sa pagharap niya kay Vanessa. Nang makita si Daniel, ipinaliwanag niyang hindi siya naghahangad ng gantimpala. Ang nais lamang niya ay matanggap ang buong sahod ng walang hindi makatarungang kaltas at makapagtrabaho ng walang takot. Sabay-sabay na pinakinggan ni Daniel ang lahat ng empleyado. Simple at magkakahawig ang kanilang mga salaysay. Nagkakaltas si Vanessa para sa mga bagay na sinisira ng mga panauhin, binabawasan ang oras ng pahinga bilang parusa, at pinipili kung sino ang igagalang batay sa kanilang anyo. Walang naglahad ng masalimuot o imposibleng patunayang kwento. May mga talaan ng mga kaltas at mga mensaheng naglalaman ng mga pagbabanta. Napagtanto ni Daniel na mas maaga sana niyang natuklasan ang lahat kung naroroon siya. Ipinatawag si Vanessa para sa pag-uusap. Dahil wala na ang pagdiriwang at mga panauhin, naglaho ang kanyang tiwala sa sarili. Una niyang sinisi ang matinding presyon ng kaganapan. Pagkatapos ay iginiit niyang nagpapanatili lamang siya ng disiplina. Inilagay ni Daniel sa ibabaw ng mesa ang listahang malinaw na nagtatampok sa pangalan nila ni Althea. Alam mong imbitado kami bago mo ibinuhos ang alak.
Inamin ni Vanessa na nakita niya ang mga pangalan, ngunit sinabi niyang inakala niyang isa iyong pagkakamali. Sumagot si Daniel, kahit pa pagkakamali iyon, walang makapagbibigay katwiran sa ginawa mo. Tuluyan niyang tinapos ang pananatili nito sa kumpanya. Walang sigawan o panibagong pampublikong eksena. Isinauli ni Vanessa ang mga kagamitan, humingi ng tawad kay Liza, at umalis na alam kung bakit hindi siya maaaring magpatuloy. Hindi nabura ng paghingi ng tawad ang mga kahihiyan, ngunit hindi na kinailangang pasanin ni Liza ang sisihing pilit na ibinibigay sa kanya ni Vanessa. Kinuwenta at ibinalik ang lahat ng halagang hindi makatarungang ikinaltas. Nagtatag si Daniel ng isang simpleng patakaran, walang empleyadong magbabayad para sa mga pagkakamali ng mga panauhin o maparurusahan dahil tumulong siya sa isang tao. Naglaan din siya ng bahagi ng bawat linggo upang personal na pakinggan ang mga nagtatrabaho roon. Hindi siya gumawa ng masalimuot na talumpati. Bumalik lamang siya sa tungkuling dapat niyang ginawa mula pa sa simula. Natanggap ni Liza ang kanyang buong sahod at nagpatuloy sa pagtatrabaho. Hindi agad nag-alok si Daniel ng mataas na posisyon dahil lamang tinulungan niya ang anak ng may-ari. Sa halip, tinanong niya kung ano ang nais nitong matutuhan at tiniyak na bibigyan siya ng pagkakataon. Sinabi ni Liza na gusto niyang tumanggap ng mga tao at mag-ayos ng bulwagan, ngunit hindi siya kailanman pinahintulutang makilahok. Sa mga sumunod na buwan, sumailalim siya sa pagsasanay at nagsimulang tumulong sa paggabay sa mga bagong empleyado. Nakamit niya ang bagong responsibilidad dahil sa kanyang trabaho, habang ipinakita ng kanyang ginawa ng gabing iyon na handa siyang mangalaga sa mga tao. Binago rin ni Daniel ang kanyang pang-araw-araw na gawain. Patuloy niyang inihatid si Althea sa paaralan, naghanda ng almusal, at inilaan ang mga gabi para sa kanyang anak, ngunit hindi na niya ginamit ang pagiging ama at pangungulila bilang mga dahilan upang pabayaan ang kumpanya. Naunawaan niyang hindi lamang mga pader, mesa, at kontrata ang itinayo ng kanyang asawa. Lumikha ito ng paraan ng pakikitungo sa mga tao, at mawawala ang bahaging iyon kung walang magpoprotekta rito. Makalipas ang ilang linggo, bumalik sina Daniel at Althea sa bulwagan. Wala roon ang 200 panauhin o mamahaling damit. Dumalo ang mga empleyado at kanilang mga pamilya sa isang simpleng pagtitipon. Walang nakahigit na pwesto sa mga mesa, at pare-pareho ang pagkaing natanggap ng lahat. Nasa pasukan si Liza, ngunit wala siyang hawak na listahan upang magpasya kung sino ang mukhang mahalaga. Tinatawag niya sa pangalan ang bawat taong dumarating at ipinapakita kung saan maaaring iwan ng mga bata ang kanilang mga guhit. May permanente ng pwesto sa pasilyo ang ipinaayos na litrato ng asawa ni Daniel. Sa tabi nito, may maliit na plakang nagpapaliwanag na hindi nakasalalay sa posisyon, kasuotan, o pera ang paggalang. Inilagay ni Althea ang litrato ng kanilang pamilya sa ilalim ng mas malaking larawan. Naayos na ang bitak sa sulok ng kwadro, ngunit makikita pa rin iyon kapag nilapitan. Hiniling ng bata na huwag palitan ang salamin. Nais niyang maalalang maaaring pangalagaan ang isang bagay na nasira nang hindi kailangang itago ang pinsala nito. Dumating si Daniel na suot ang parehong abuhing kurbata. Malinis na ang tela, bagaman mayroon pa ring maliit na marka malapit sa buhol. Napansin iyon ni Liza at tinanong kung bakit hindi siya pumili ng iba. Sumagot si Daniel dahil hindi kasalanan ng kurbata ang nangyari. Narinig iyon ni Althea at idinagdag, at dahil sinabi ni Mama na mas nagiging matapang siya kapag suot niya yan. Sa pagtitipon, bumalik ang ilang panauhin mula sa nagdaang gabi upang personal na humingi ng tawad. Tinanggap ni Daniel ang kanilang paghingi ng tawad, ngunit ipinaliwanag na magkakaroon lamang iyon ng halaga kung kikilos sila ng iba sa susunod na makakita sila ng isang taong hinihiya. Ayaw niyang igalang dahil natuklasan nilang siya ang may-ari. Nais niyang maunawaan nilang karapat dapat na siyang igalang kahit noong inaakala nilang wala siyang halaga. Sa pagtatapos ng hapon, nakita ni Althea ang namansahang Amerikana na nakatago sa isang kahon sa opisina ng kanyang ama. Muli niyang tinanong kung bakit iniingatan nito ang damit na maaaring hindi na niya muling maisuot. Sumagot si Daniel, para hindi ko malimutan kung ano ang maaaring mangyari kapag ang taong dapat nagbabantay ay napakatagal na lumalayo. Niyakap ng bata ang kanyang ama at sinabi, ipinagmamalaki kita. Nagtanong siya, dahil ako ang may-ari. Umiling si Althea. Dahil bumalik ka. Tumingin si Daniel sa bulwagan sa kabila ng salamin, kung saan nakikipag-usap si Liza sa mga empleyado at magkakasalo sa parehong mga mesa ang kanilang mga pamilya. Pagkatapos ay tiningnan niya ang litrato ng kanyang asawa. Sa loob ng mahabang panahon, naniwala siyang ang paglayo lamang ang paraan upang makayanan ang pagkawala at maprotektahan si Althea. Gayunman, naunawaan niya ng gabing iyon na maaari ring bigyan ng kawalan ng isang tao ang iba ng pagkakataong tahimik na sirain ang lahat ng minahal niya. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak at magkasama silang bumalik sa pagtitipon.
Nanatiling nakatago ang Amerikana, nanatili sa kanyang liig ang kurbata, at nanatili sa pasilyo ang litrato. Hindi nabura ng alinman sa mga bagay na iyon ang alak, mga tawanan, o kahihiyan sa harap ng 200 panauhin. Nagsilbi ang mga iyon bilang paalala na nagsimula ang tunay na pagbabago nang tumigil si Daniel sa pagtatago kung sino siya, itinuwid ang bawat kawalang katarungang kanyang natagpuan, at nagpa siyang manatiling naroroon. Para kay Althea, hindi ang pagiging may-ari ng kumpanya ng kanyang ama ang pinakamahalaga. Ang mahalaga ay ang katiyakang matapos makita ang mga taong itinuring na para bang wala silang halaga, hindi na niya muling pahihintulutang mangyari iyon nang walang kumikibo. Maraming salamat sa pananatili hanggang sa dulo. Naghanda kami ng isa pang espesyal na kwento para sa inyo na lumilitaw sa inyong screen ngayon. I-click lamang iyon upang mapanood. Kung naantig kayo ng kwentong ito, mag-subscribe at i-click ang A buton sa mga komento upang mas marami pang tao ang makarinig sa nakapagbibigay inspirasyong kwentong ito. Kung maaari, ibahagi rin nyo ito. Maaaring tila maliit na bagay iyon, ngunit ang pagpapalaganap ng isang kwento ng pagbangon ay pagpapalaganap din ng pag-asa.